Nag-start po kasi yan mga 8 AM eh. So, siguro mga 5 times na po siya. 5 times na po na nagka-alarm galing sa Iran. Ayun. So, hindi po namin alam kung kakain kami or maliligo or what, something na gano'n. Kasi andyan po yung alarm na dapat 10 minutes, dapat nasa safety lugar ka na. So, wala, kabado po. Hindi ka makakakain ng sapat, hindi ka makakapagpahinga ng sapat kasi yung isip mo ay andyan na naman si Ilan, nandiyan naman yung boom. So, ayun po ang sitwasyon po namin ngayon. So, kailangan takbo sa shelter, takbo po. So, kahit saan naman po naapektuhan kami ngayon dito sa Israel. Opo. Especially sa Tel Aviv po. Ito po ako sa Bat Yam, South Gush po siya ng Tel Aviv. Sa Okay. south area po. So ngayon, ramdam po namin yung missiles pag pumuputok sa ang banda. So ayun po yung kaba pag biglang boom, ayun yung kabado. Kasi hindi namin alam kung puputok sa amin or 'di ba, kung babagsak sa amin. Pero thanks God po at safety yan naman kami dito. Okay po. Opo, as of now, meron naman po sa baba po namin, yun po yung pinaka-shelter, yun po yung basement na tinatawag. May basement po tong building namin. So, pag may alarm, so it means bababa po kami. Bababa kami sa pinaka-basement ng bahay. So, yun po yung shelter na tinatawag namin sa basement na bahay. Okay. So si Lola dahil sa minsan taga-Israeli po siya, so parang minsan pagod na siya. So yun po yung nakakabahala sa aming mga caregiver dito kasi alaga namin kailangan i-safety po. So ayun po yung minsan ayaw niya, ganun. So kailangan talaga pilitin po namin. Pero kung hindi naman, kailangan advice po sa mga pamilya niya, sa anak niya na ganun po ang pangyayari dito. Kasi hindi po namin alam kung saan babagsak yung missiles na tatamaan. Okay. So ngayon sa ngayon po is okay naman po sa Israel but still kabado po kasi mamaya andyan na naman si alarm. Hindi namin alam kung kailan matatapos. Hindi namin alam kung mamayang gabi mag-stay kami sa shelter or something like that. Kaya inintay din namin yung abiso ni Embassy sa Israel. So ayun po, kailangan updated kami sa television, sa announcement. Kailangan naka full charge ang telephone, kailangan may mga battery bank na kailangan provide naman siya. Ngayon daw po stay connected sa mga abiso ng balita dito. And then siyempre po pag may mga alarm, dapat safety first. Kailangan unahin ang sarili, mga ganon-ganon. Kailangan punta muna sa pinaka safe area. Ayun pa naman po ang sinasabi ng mga balita at saka sa embassy. So ayun po kasi cancel po lahat kahit sa sa Ben Gurion ngayon. Okay po. So wala pong flight. So safety po, safety talaga. Okay. Kailangan po ng pray kami na nasa Israel. Opo, actually maraming Pilipino dito, mga nasa Batyan, nasa Tel Aviv, mostly ay maraming Pinoy na nandito. Same pa rin ang sitwasyon. Dito sa building namin, ang kasama ko ay hindi siya Pinoy, but kasama kong caregiver, ganun din, kabado. But ganun ang gagawin namin, shelter, takbo, after 10 minutes, ayun po. So after 10 minutes naman ma'am, magme-message sa telephone namin na so ready na kayong lumabas, pwede na, but still dapat di ka malayo sa shelter or sa mamad na tawag dito. So ayun po, kailangan keep safe sa lahat. Pero since parang malaking pangyayaring gera ngayon, so syempre andun pa rin yung kabado, andun pa rin yung mga thinking namin na overthink about dito sa war. So basta pray lang, yun na po yung kailangan namin ngayon. Pray at saka pananalig.